Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon, Isabela, at sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay dito sa Isabela Connect ka dito. At sa ngalan po ng aking partner, ang resident broadcaster Ezekiel Kilang, sumasahim papawid ang inyong kakwentuhan tuwing hapon ng Martes at Biyernes. Ako po si Faye Andres. Mga kaibigan, lumalamig na nga na naman ang panahon. Nag-iiba na ang klima natin. Hudyat na ba ito ng paparating na Christmas season o Kapaskuhan? O sadyang parte lamang ito ng klimang nararanasan ng ating mga kababayan sa southernmost part ng bansa. Apektado po ba tayo dito sa northernmost part? At alamin natin kung ano itong tinatawag nilang shoreline. Mga kaibigan, samahan niyo po ako ngayong hapon sa pagtalakay tungkol sa ating nararamdamang klima. At upang maipaliwanag ito at maintindihan natin ng maayos at lubusan ang maaring maging epekto nito sa ating pamumuhay at sa ating komunidad, ating inanyayahan sa ating programa ngayong hapon ang tatlong personalidad mula sa iba't ibang ahensya. Una, makakasama natin live via phone patch ang Chief Meteorologist of DOST Pag-asa Etxague-based. We have Mr. Ramil Tupil. Sir, magandang hapon. Magandang hapon din, ma'am. Magandang hapon po sa mga viewers. Yes po. Maraming salamat, Sir Ramil, sa muling pagpapaunlak po ng aming panyaya dito sa Isabela Connect dito. Opo, Sir Ramil, sir, dire-diretso na tayo. Ano po sa unang tanong, ano po ba itong klima na nararanasan natin ngayon dito sa ating probinsya ng Isabela, pati na rin po sa mga karatig bayan nito? At o ba tayo nitong tinatawag nating tropical depression po na verbena na kasalukuyan pong nararamdaman nila sa parte ng Visayas region ng bansa? Sa ngayon po, ma'am, wala pong direktang epekto yung bagyo po sa atin na nakakapekto po sa area ng Visayas at sa northern part ng Mindanao. Samantala yung bagyo po ay ini-enhance nga yung northeast monsoon at sa kakibat po noon ay magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan pa rin dulot po nitong weather system na northeast monsoon at saka yung shear line na tinatawag natin. Sa ngayon, magiging maulan pa rin yung ating lagay ng panahon dito po sa lambak ng Cagayan dahil nga po dito sa shear line at saka itong northeast monsoon. Okay. So shear line po itong ating nararamdaman dito, or dahil po ba papalapit na po ang Kapaskuhan kaya po ganito na ang ating klima, Sir Ramil? Normally, pagka meron po tayong shear line or northeast monsoon, nagkakaroon po ng formations ng mga kaulapan doon sa boundary ng easterly wind at saka yung northeast early wind flow na yun na po yung tinatawag natin na shear line. Ito po yung boundary. So dito sa mga area na ito ay nakakaranas ng medyo malalakas na mga pag-ulan, lalo na dun sa dulo ng shear line. Habang yung northeast monsoon naman po ay mga pag-ulan po na mahinang pag-ulan na mararanasan at medyo malamig yung temperatura. Okay. Sir, malalaman po ba natin or meron ba kayong instrumento para malaman natin kung gaano ba katagal natin mararanasan o mararamdaman itong shear line na tinatawag po ninyo? Actually, yung shear line ay nagbabago po yung kanyang pagkilos. Depende dun sa movement ng high pressure area natin dito sa mainland China at saka yung easterlies. Pagka lumakas yung high pressure area natin dito sa mainland China, bumababa din yung shear line patungo po dito sa southern part ng ating bansa. And then dun sa boundary nga po yung malamig na hangin na galing sa northeast at yung mainit na hangin na galing naman po sa Pacific Ocean. So, nag-iiba yung kanyang location.
depende dun sa paggalaw ng mga high pressure areas natin. Sir, maibalik ko lang So, ibig po sabihin yung nararamdaman po natin na klima ngayon, sabi niyo po dahil sa shear line. So, wala pong direct na effect yung tropical depression na verbena dito sa atin. Tama po kayo, ma'am. Wala pong direktang epekto po sa atin yung bagyo na minomonitor ngayon na nakaka-apekto sa Visayas. Opo. Sir, curious lang ako, kasi tinatawag nyo si verbena na tropical depression, which is different sa tinatawag nating typhoon, pero kino-consider nyo pa rin siyang bagyo. Maaari po ba ninyong may explain sa atin kung ano po ang kaibahan nitong tropical depression sa typhoon na tinuturing po natin? Kasing delikado po ba ang tropical depression nitong typhoon na tinatawag natin, Sir Ramil? Yes, so meron po tayong tinatawag na classification of tropical cyclone. Depende ito dun sa kanyang lakas. Pagka tropical depression, yung kanyang wind speed ay mas mababa sa 62 kilometers per hour. And then pagka tinawag natin na tropical storm naman, ito po ay merong wind speed, maximum sustained winds na 62 to 88 kilometers per hour. At pagka ito po ay lumakas at naging isang severe tropical storm, ito naman po ay may lakas ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. At kung mas malakas pa po yung bagyo po natin, maging typhoon, ito po ay may lakas ng hangin na 118 kilometers per hour, malapit sa gitna hanggang sa 184 kilometers per hour. And then pagka super typhoon naman po, yung kanyang maximum sustained winds ay aabot sa more than 185 kilometers per hour. So yun po yung pagkakaiba ng tropical depression at dun sa storm at saka severe tropical storm, typhoon at saka super typhoon. Opo. So ibig po sabihin, iklaro ko lang Sir Ramil, ibig po sabihin lahat po ito ay maituturing nating bagyo. Kaya lang, na-classify lang po sila, depende po sa lakas ng hangin na dulot nila or dala nila. Tama po ako, Sir Ramil? Tama po kayo, ma'am. Okay. Yun po yung tinatawag na classification. Okay, so yun. Thank you. Ano po ngayon ang inaasahan natin na dami ng tubig naman na makakaapekto sa ating lugar? Dahil nga po tuloy-tuloy ang pag-ulan, Sir Ramil? Non-stop yung ating pag-ulan dito sa lugar natin. Ano po yung inaasahan natin na dami ng tubig na makakaapekto po sa atin? At paano po ito makakaapekto sa ating mga ilog at sa mga different tributaries po dito sa Region 2? Yes, batay po dun sa forecast or advisory, posible makaranas nga po yung Region 2 ng 50 to 100 millimeters or 100 to 200 millimeters of rainfall. So pagka ganun po yung pag-ulan na maranasan po natin, posibleng magdulot ito ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Yung pagtaas ng level ng tubig sa ating mga kailugan, kaya yung ating mga kabayan na nasa mababang lugar, kailangan maging alerto pa rin at manatili pong updated sa mga ipakalabas po na advisory or mga forecast na ipakalabas po ng pag-asa. Sir Ramil, halos patapos na po itong taon, pero meron pa po ba tayong aasahan na parating na bagyo hanggang matapos po ang taon? Kung meron po, ilan pa po ang nasa talaan ninyo? Batay po din sa forecast natin, ngayong buwan po ng November, merong 2 hanggang 3 na bagyo na papasok sa PAR. And then sa buwan po ng December, maaaring merong 1 hanggang 2. So meron pa tayong posibleng maasahan or inaasahang bagyo na posibleng papasok na 1 hanggang 2 hanggang sa matapos po yung ating taon. Opo. Maapektuhan po ba ang Region 2 dito sa mga paparating na bagyo, Sir Ramil? Sa buwan po ng November at saka December, posibleng maapektuhan pa rin pero hindi itong gaanong kasing lakas ng mga bagyo na dumaan po sa atin. Ang maaaring maapektuhan po sa buwan na yan, batay po dun sa forecast track o yung normal track ng mga bagyo. Pagkabuwan na po ng December, ito po ay tatawid dito sa area po ng Visayas at Mindanao patungo po sa Vietnam. Kung meron mang
tatawid dito sa southern part ng Northern Luzon, dito po sa Central at saka southern part ng Luzon. Hindi naman po tayo direktang maapektuhan nung pagtama ng sentro. Pero bibihira yung tumatama talaga na papunta po sa atin pagka buwan po ng December. Yun po yung normal po. Yes po. Pero maski na nabanggit niyo po kanina na mas hindi po kasing lakas ng mga nagdaan na bagyo na humagupit po sa atin. Kailangan po hindi maging kampante ang ating mga kababayan. Stay alert pa rin po tayo. Tama po ako, Sir Ramil, Yes, ma'am. Lalo na po ngayon ay nasa La Nina condition pa rin po tayo. Kaya kung wala man po tayong bagyong mararanasan, pero yung mga pag-ulan ay patuloy na mararanasan pa rin hanggang sa matapos po yung buwan o yung taon ng 2025. Opo. Sir Ramil, mensahe na lamang po ninyo para po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga kababayan natin na nakaantabay talaga ng update tungkol po sa ating panahon. Maraming salamat. Patuloy pa rin po tayong maging updated sa ipapalabas po ng mga advisory, mga weather forecast po mula po sa Pag-asa at yung ating mga kababayan maging alerto pa rin sa anumang araw at oras hanggang po sa hindi pa po natatapos yung mga pag-ulan na nararanasan natin dahil posibleng magdulot pa rin po ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At mag-ingat po tayong lahat. Yun lamang po muli. Magandang hapon po. Opo. Mr. Ramil Tupil po ng DOST Pag-asa. Maraming salamat, Sir Ramil. At ngayon naman mga kaibigan, alamin naman natin ang magiging epekto nitong shear line o nitong ating nararamdamang klima sa ating pangunahing dam dito sa region. Susunod naman na makakasama natin, still live via phone patch, we have the Division Manager of Nia Maris Dam and Reservoir Division, Engineer Carlo Ablan. Magandang hapon, Engineer Carlo. Yes, Ma'am Ray, good afternoon. Good afternoon sa mga nakikinig at nanonood ng inyong programa. Opo, maraming salamat po sa muling pagpaunlak ng aming paanyaya po dito sa Isabela Connect dito. Yes, ma'am. Opo. So, dire-diretso na tayo, Engineer. Unang katanungan ko po sa inyo, ano na po ba ang kasalukuyang sitwasyon ng ating Magat Dam? Bakit po kailangan na, what I've read is, naka-stay put po na, or I mean, nananatili pong may nakabukas na isang spillway gate sa ating Magat Dam. Bakit po kinailangang manatiling may nakabukas na isang spillway gate ng dam, Engineer? Parte po ba ito ng epekto nitong nararanasan nating shear line ngayon? No, ma'am. Ang ano na naman din natin with the shear line, nakita na natin yan bago pa man dumating. Since may forecasting tool din tayo at meron din naman si Pag-asa na nakaalalay din sa atin, nakikita natin yan. Though natiling naka-open yung ating one gate kasi nga nasa wet months na tayo. We need to at least to be ready kung may padating man na malalaking pag-ulan within the area. And there are forecasted during this year line na meron tayong malalakas na pag-ulan upstream. So far, within the watershed area, wala naman tayong na-record or mula nung kay Typhoon Uwan, wala naman tayong na-record na gano'ng kalaking rainfall. Just like this, rain showers lang yung naranasan natin within the area. And yun nga, makulimlim. At i-clarify na verify ko lang din po mula sa inyo, Engineer Carlo. Ito pong nakabukas na isang spillway gate with a total opening of 1 meter. Ito po ay simula nung bagyong Uwan. Tama po ba ako? Indeed, ma'am. Tuloy-tuloy na yan na naka-open tayo ng 1 meter. Alright, okay. So, maaari po ba nating ipaliwanag, Engineer, kung ano ang kahalagahan po nitong pag-release ng tubig mula sa dam kahit po hindi tayo nakararanas ng bagyo? Because after nga po ng bagyong Uwan, wala pa naman po tayong nararanasang bagyo, kundi itong shear line lang po. Paano po ninyo nalalaman na kailangan ninyong or kailangan pong may nakabukas or may manatiling may nakabukas na gate po sa dam?
So yun ma'am, yung kahalagahan ng pre-release po muna. Yung pre-release natin o yung pre-empty release natin ay nangyayari. Since dito sa type ng dam natin, wala tayong buffer zone for flooding. Ngayon, ang ginagawa natin, before dumating, wala pa mong bagyo, naka-open na tayo. If we recall it, right, November 6, naka-open na tayo na gate. Just before dumating si Typhoon 1 ng November 10. So, we have almost 4 days na nag-release na tayo that time. Now, with this type of dam, the Magat Dam, wala siyang buffer zone or flood zone. Kaya ang ginagawa natin to accommodate yung inflow or the coming inflow, yung malaking daloy ng tubig papasok dito nga sa Magat Dam, is binababa natin. Kung makikita, maalala din natin, binaba natin yung elevation ng Typhoon 1. That's the pre-release or the preemptive release natin na ginagawa dito sa Magat Dam. Naibaba natin ng 182. And then dumating nga itong maximum inflow natin, yung maximum inflow natin na 11,714. So, yun, ma'am, may total outflow din tayo na 5,800. Now, if hindi natin ginawa yung pre-release na yun, paano kung yung inflow is equal to outflow? That 11,700 cubic meter per second would flood, lalo na dito sa pinakamalapit o dito sa Magat River. Ibig niyo pong sabihin, ibig niyo pong sabihin, engineer, mas malaki po yung magiging pinsala dito sa ating lugar pag hindi niyo po ginawa yung pre-release. Yes, ma'am. Tama po yun. Since nakapag-ipon tayo ng 300 million cubic meter na dito before tayo nag-release din ng 5,800 na discharge dito sa ating Magat. So, sir, although... Sige, sir. Yes, ma'am. Regarding naman dito sa paano nalalaman na kung kailangan pambukas. Yes po. Since meron din tayong forecasting tool nga, yung sinasabi ko kanina na data has the capacity to forecast mula 0 day to 15 day. So, pwede natin i-forecast yung 2 weeks ahead. So, nakikita natin kaya tinuloy-tuloy din natin naka-open yung isang gate, isang metro. That time, hanggang ngayon, nasa 186.60 na nga tayo. Para manatiling nasa safe na level din yung ating tubig at para lagi tayo nakahanda. Since yung pag-uumpisa nga natin ng ating pre-release, kumahalala din natin ma'am dito sa ating protocol niya na we need to pre-release or pre-emptive release yung ating mga 3 to 4 days prior to the pagdating nga ng typhoon. So, yun, yung pinakamahirap ng state sa amin, yung mag-umpisa. Kailangan naming warn, may nag-iikot para magbigay ng mga letters. So, yun, Ma'am Faye, yung dahilan kung bakit nanatili pang bukas yung ating Opo, sir. Engineer, may we know lang po, no, maski na konti lang po yung nai-release na tubig from the dam, ano po pa rin yung magiging epekto nito or yung potential downstream effect po nito, especially when it comes to public safety po? Yun lang regarding sa public safety, kahit ganito kaliit, lalo na dito sa Magat River and yung immediate dito sa amin na mapanganib pa din yung mga isda, lalo na nga dito sa malapit din dito sa Maris Dam. We have this Magat Dam and then the other one, the diversion dam is Maris Dam, yung tawag natin before umagos sa Magat River. So yan, ang inaan din natin is mapanganib ang mangisda, mapanganib ang tumawid sa ilog ngayon na lalo at may lumalabas pang tubig na dito sa ating Magat. So with the public safety and then possible epekto nito sa level, halos wala pong epekto itong pinalalabas nating 1 meter dito sa atin sa Magat Dam, lalo downstream of the Magat River at lalo na din paglabas niya sa Kalakhang, Cagayan, mawawala na po yung ating
1 meter discharge na yan. Okay. Sir, sino po ang responsable sa pagbibigay po ng desisyon or pag-regulate po sa water release schedules ng ating Magat Dam? Do you consult or may kinukonsulta po ba muna kayong mga government authorities like the local government units, or meron din po tayo yung yung RDC na tinatawag natin? Do you consult them or any of the local government units before you conduct the release? Meron tayong consultation with the OCDR Region 2 just before padating yung mga typhoon, just before padating yung weather disturbances, magpapatawag na sila. At kasama natin dyan yung mga iba-ibang DRRM officers, Disaster Risk Reduction Management officers. Na nga din, same as well with dito sa Isabela, pinatatawag na din po tayo kung ano yung plano. At nape-present din po tayo kung ano yung magiging plano for that incoming typhoon, kung ano yung magiging operation natin, and paano naman yung mga forecast namin. Since may mga forecast kami, coming from the forecast din ng Pag-asa. Actually, Pag-asa has this capability to forecast rainfall, and then yun naman po yung ating niraran para sa ating simulation naman ng inflow, incoming, and same as well, para na rin malaman natin kung gaano kalaki yung ating bubuksan dito sa ating Magat Dam. So yun, with the consultation, we have that one kailangan nating ikonsulta just before tayo mag-release. Kailangan nating tawagan si Pag-asa that we need to, or vice versa, si Pag-asa naman natatawag sa atin kasi may forecast kaming rainfall na ganito. Kailangan na nating mag-umpisa mag-warning downstream. So we call it dam discharge warning number 1. Before the commencement or bago mag-umpisa ay yung pag-open nga ng spillway gate. We need to complete that within 24 hours before kami mag-open ng kahit anumang gate, Ma'am Faye. So yun yung consultation na ginagawa din. And same as well with the Bayan ng Ramon, napapatawag din po ang Local Disaster Risk Reduction Management Council para rin dito sa ating mga plano dito sa ating Magat Dam. At ganoon din, Ma'am Faye, pinatatawag din tayo sa same as well with the OCD, National Disaster Risk Reduction Management. So, yun, Ma'am Faye, we work hand in hand, lalo na nga dito sa early warning agencies na kinabibilangan natin, Ma'am Faye. Apo. So, since nabanggit niyo, sir, na nagkakaroon kayo ng consultation or meeting prior itong pagdating ng mga typhoons or any disasters or calamities, matanong ko lang, engineer, curious lang ako, was there a chance na may objection ang ilan sa ating mga local government agencies or any government agencies? Wala naman. So far with our operations, mga konting tanong lang regarding gaano kataas ba itataas itong releasyong ito, and gaano bilis marating sa aming lugar. Mga ganun lang po yung mga clarifications na natatanggap natin during presentation na rin ng ating plan dito sa Magat during or before weather disturbance ay makarating dito sa ating area. It's a good thing na they conform po. So, sir, dahil sa tuloy-tuloy po na pag-ulan ngayon, dahil non-stop po yung pag-ulan, aasahan po ba namin na sa mga susunod na araw, magkakaroon pa po kayo ng additional na bubuksang spillway gates sa dam? So far, ma'am, with the tuloy-tuloy na pag-ulan nga, dito sa ating area, lalo na sa ating watershed, hindi natin nararanasan yung rainfall naranasan nila downstream. Kung maalala natin, ma'am, tumaas yung Bundon Bridge ng 8.8 noong 21 alas 3 ng madaling araw. Hanggang alas 7 ng madaling araw, nag-steady siyang 8.8 and then bumaba siya. And then another one, tumaas uli siya ng 9.2 ng 22 at 2 p.m. At umabot siya almost ng 4 p.m. na ng 23 na naka-steady siya sa 9.2. So, with us, steady yung ating opening na isa lang metro lang. Wala tayong naranasang rainfall. Same as well, alam na rin natin na bumababa yung ating elevation. Kahit nga nag-uulan within downstream yung ulan. And kung nakikita natin, ito na yung epekto ng ating
amihan din. At dito nga sa Sierra Madre na bumabagsak yung mga rainfall, and dito rin sa area sa Abulug. May mga areas dito sa ibang area, dito rin sa Isabela. But kahit Pinakanawan, so nakikita natin yung Pinakanawan ngayon is unpassable. Yung Alikawkaw dito sa Kawayan is unpassable. Yes. And wherein we compare with the Nagat watershed, halos wala tayong nararanasang ulan na ganun kalalakas. Kaya 1 metro lang nag-steady yung ating opening niya. So with the susunod na araw, hindi natin masasabi na hindi na natin madadagdagan yung ating opening dito sa Magat Dam. Magdedepende pa rin yan doon sa rainfall forecast natin. May possibility na magdagdag tayo, but not that much, Ma'am Faye, since nasa safe level naman na tayo at 186.60. Hindi tayo magdadagdag ng ganung kalaki at same as U1. So, yun Ma'am Faye, yung ating aasahan ngayon this hanggang next week. Siguro kailangan lang pong maging alerto pa rin, maging vigilante ng ating mga kababayan. Kailangan tuloy-tuloy pa rin yung pag-monitor. Meron tayong social media. We can check sa social media ang inyong activities po sa Nia Maris para maging updated po tayo. Para hindi tayo magulat din. Engineer. So, panghuli na lamang po, Engineer Carlo, mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nakatira malapit po sa mga sa dam or sa mga different tributaries po natin. Yun, una sa lahat, kami nagpapasalamat, lalo na ang Nia Maris sa panganyayo ninyo, at lagi na kami inanyahan upang maibahagi namin ang aming operasyon dito sa Magat Dam. In behalf of our department manager na si Engineer Gilo Michael Hodimoloy, kami po nagpapasalamat. Una po, pangalawa, sana hindi na muna o iwasan muna natin mapalagi sa mga ilog, lalo't maulan dito sa bandang downstream nga, at dito sa Magat River naman, iwasan ang pangingisda. Kung nitong mga nakaraang araw may mga hayop or may mga baka nga na nakita natin sa social media na inaanod. Yun po yung lagi namin sinasabi na kapag nagkaroon ng mga warnings, sana yung mga alaga natin ay iayusan natin at ilagay sa matataas na lugar. So yun, para hindi na rin magdulot sa atin ng kapamakan, since nakikita mo yung alaga, baka lang sa pagliligtas mo, buhay naman natin na mawala. So, yun, Ma'am Faye, hanggang doon lamang po yung aking panawagan. Sana magtuloy-tuloy uli yung ating programa. And maraming salamat, Ma'am Faye, sa pagkakataon. Thank you so much. Once again, we have Engineer Carlo Ablan ng Nia Maris Dam and Reservoir Division. Maraming salamat po, Engineer. At upang malaman naman natin ang kahandaan ng ating gobyerno, hindi lamang tuwing may bagyo, kundi pati na rin sa hindi natin inaasahang mga trahedya o sakuna na maaaring idulot ng simpleng pag-ulan o pagbaha sa ating komunidad, makakasama din natin live via phone patch ang Information Officer 2 ng OCD Region 2. We have Mr. Alvin Aison. Magandang hapon, Sir Alvin. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Pangalan po ng aming Regional Director po, Director Leon D. G. Rafael Jr. ng Office of Civil Defense. Isang ligtas na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming paanyaya dito po sa Isabela Connect dito, Sir Alvin. Yes ma'am, maraming salamat din po sa pagkakataong makapanayan po ang inyong programa, at binabati po namin lahat po ng inyong pong tagapakinig at taga-subaybay po ng inyong pong programa ngayong araw. Okay. So, dire-diretso na tayo, Sir Alvin. Unang katanungan po, sa nararanasan po natin ngayon na shear line na maaring magdulot po ng mga landslides or flooding, ano po ang kapabilidad na meron ang Office of the Civil Defense Region 2 pagdating po sa calamity or disaster preparation? Yes, ma'am. Actually, yung Office of Civil Defense po, as the chair of the regional
Disaster Risk Reduction and Management Council, dito po sa aming operations center, we conduct the 24/7 emergency operations for our continuous monitoring of our AORs. And also we disseminate po yung mga pag-asa, weather advisories and updates po natin para sa ating mga kababayan. And we also conduct different core group meetings pagdating po dun sa ating mga preparedness measures to be disseminated sa ating mga local government units. Actually po, nung mga nakaraang mga emergency situations po natin or mga weather disturbances, we usually conduct po yung mga pre-disaster risk assessment meetings to assess yung mga panganib po na meron po tayo dito sa ating mga areas. And we also preposition yung ating mga response resources and assets to immediately respond sa ating mga emergency needs pagdating po ng mga disasters. So pagdating po dito sa Shareline po ngayon, ayun po, we are in continuous monitoring po, katuwang po natin ang mga local DRRM councils para updated po tayo sa mga local situations po nila, nararanasan po nila sa kanilang mga local jurisdictions. Okay. So, paano naman po, Sir Alvin, pagdating po sa paghahanda na ginagawa ng inyong ahensya, well-equipped po ba ang OCD pagdating sa mga pasilidad na kakailanganin po natin kung sakali man po na magkaroon tayo ng mga biglang evacuations dahil nga po sa biglang pagbaha o landslide? Yes, ma'am. Actually, gaya ng nabanggit po natin kanina, we are in close coordination and monitoring together with our local DRRM councils and also our Cagayan Valley Regional DRRM member agencies. So, pagdating po sa ating mga preparedness measures and response, meron po tayong mga prepositioned response assets and resources. At meron din po tayong mga naka-standby quick response fund and yung mga stockpiled emergency response items natin, naka-preposition po yan sa iba't ibang municipalities na available po anytime to ensure yung immediate response natin pagdating sa mga localities natin or areas natin na nangangailangan po ng agarang tulong. So yung ating kasalukuyang ginagawa for our monitoring is pinapaigting po namin yung dissemination of advisories, ang mga weather updates po natin. Sinesend po namin yan sa ating mga local government units through our local DRRM councils para po maging aware po sila dun sa mga possibilities of hazards at kung ano magiging effect ng mga panganib na ito sa kanilang mga lugar para po agaran po nila itong mapaghandaan. At least maganda po na masasabi natin kompleto tayo ng pasilidad, mga facilities na kakailanganin natin tuwing panahon ng sakuna. Ano po? Yes po. Opo. Sir, you have been conducting series of trainings po on command post. Stricto po bang nasusunod ang mga ito in times of disasters? Paano po natin nasisiguro na yung tama pong implementasyon nito tuwing panahon po ng mga sakuna? Actually, dito po sa incident command system po natin, yung command post, the Office of Civil Defense ay wala pong medium ng monitoring if they strictly carry out yung responsibilities na nakapaloob sa incident command system. Kasi po, ang role po ng OCD is just to supervise yung kanilang operations. Just in case hindi po kayanin ng ating mga local government units, that's the time that we augment. Magpapadala po kami ng resources and assets to provide augmentation to aid in the operations of these LGUs. So yung ICS po kasi namin, it forms part of yung ating mga ladderized courses. Napaka-technical po itong incident command system. So as to the monitoring po, meron naman po silang ginagawang incident action plan. But it's the prerogative of the local chief executive as the responsible official to monitor po yung strict implementation nitong ICS.
Sir, itong trainings na sinasabi or binabanggit natin kanina, gaano po kadalas ang pag-conduct ninyo ng ganitong klaseng trainings? And pwede po ba naming malaman sino-sino po yung mga involved na personnel dito? Yung mga attendees or yung mga organizers po? Yes, ma'am. For the first question po, dun sa the frequency of the conduct of training pagdating sa ICS or Incident Command System, ito kasi is just one of the many trainings that we conduct po, and ito po ay isa sa mga ladderized courses po natin na ino-offer natin dito sa OCD. So halos every month po kasi, we have trainings aside from our technical assistance that we provide. So, yun po, every month po nagkakandak po talaga kami ng mga trainings. However, doon po tayo nagkakatalo dun sa availability of our pool of trainers kung kailan sila available. So doon po tayo medyo hirap. And also, in times of emergency situations, during pagdating ng mga bagyo or in other weather disturbances, pina-prioritize po kasi namin yung aming disaster operations. And for example, may mga naka-schedule na trainings during emergency situations, talagang kinakansela muna namin ito, suspended temporarily yung ating conduct of trainings upang pagtuunan po natin ng pansin yung kasalukuyang mga emergency operations po natin na isinasagawa. And dun sa pangalawang tanong po natin, actually yung mga participants po natin dito, ma'am, are LGUs, mga kinatawan ng ating mga local DRRM councils, also yung ating mga member agencies coming from the Cagayan Valley DRRM Council, also yung mga volunteers and response groups natin dito sa region, talagang nagkakandak na rin or nagre-request na rin sila dito sa office ng ating Incident Command System training. And also we accommodate even non-government organizations. So may mga LGU-funded trainings kasi tayo, sila na ang nagpa-fund and they just request trainers here in OCD or in other agencies. Dadaan kasi sila sa amin yan kasi yung certificates manggagaling po sa OCD. And the course monitor po kasi ng mga trainings na ito kailangan manggaling po dito sa ating tanggapan. So, yun po. We conduct trainings to LGUs, mga disaster member agencies po natin, mga response groups, and even NGOs. Napakaganda po, no? Dahil hindi lang po nakatuon ang programa na yan o ang trainings na yan para sa ating mga LGU officials or sa ating mga government officials, but as well as the non-government organization, pwede na rin. Mas mapapaigting po yung ating kahandaan pagdating po ng mga sakuna. Yes po. Opo. So sir, paano naman po yung ating chain of command during disasters po? Kumbaga, kanino po nang gagaling ang command? Is it from the OCD, sa PDRRMC po ba, going down po sa mga people on the ground, on the field? With respect to disaster operation in terms of incident command system po, ang local chief executive kasi yung responsible official pagdating po dito. So, dun po sa ating chain of command, ang role po kasi ng Office of Civil Defense is the issuance of directives and guidance through yung ating mga ini-issue pong mga memoranda in terms of preparedness, and we supervise po yung kanilang pagkandak po ng preparedness measures kung alinsunod po ba ito dito sa ating mga guidance and directives na ini-issue through our memorandum or memoranda. So, yung chain of command po talagang nanggagaling na po yan sa local chief executive ng ating mga LGU. So, the OCD is just there to supervise po yung kanilang implementation. Okay. So, kumustahin naman natin, Sir Alvin, yung koordinasyon po ng Office of the Civil Defense with other agencies like the Philippine Coast Guard, the BFP, and AFP during response efforts po? Yes po. As members of the Cagayan Valley DRRM Council, yung ating mga uniform personnel kasi, ini-include na po natin yan during our conduct of meetings, response cluster meetings, mga pre-disaster risk assessment meetings. Marami po sila actually na nag-a-attend so that they will have a first-hand information
as to the proper response procedures. And kung dinedetermine po natin sa kanila yung number of available assets and resources po nila na pwedeng mag-preposition before arrival ng mga disasters and during our response operations. So malaking tulong po ang ating mga members coming from the uniformed personnel, including po yung ating mga local DRRM offices, since nung mga nakaraang bagyo po, they really are actively participating in our disaster response operations, lalo na po dun sa mga humanitarian assistance po natin, yung pagbibigay po ng agarang tulong or relief items po natin sa mga severely affected areas. Sila po yung nangunguna pagdating po sa partner po natin pagdating sa mga relief operations po na ating isinasagawa. Okay. At least napakaganda po no ng collaborative efforts ng different agencies. Syempre lalong-lalo na ng ating mga local government units, particularly na sa ating provincial government. I know malaki syempre ang malaking portion na nagagampanan ng ating mga LGUs. Sir Alvin, panghuli na lamang po, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga madalas na nakakaranas ng mga evacuation dahil sa matindi pong pagbaha o di kaya naman po landslide. Opo. Para po sa mga natin, dito sa Region 2, yung mga lagi pong naapektuhan po ng ating mga sakuna, at makinig po tayo dun sa ating mga local guidance and directives coming from our LGUs kasi napaka-importante po na aware po tayo dun sa mga panganib na meron po or mga pwedeng mangyari po during disasters. Especially dun sa ating mga landslide and flood-prone areas po natin, nagkakandak po tayo ng early dissemination of warnings para po mag-conduct ng preemptive evacuation to avoid yung ating mga casualties or fatalities. So yun po yung lagi po namin sinasabi at pinapaalalahanan po namin yung ating mga publiko to stay vigilant, listen, and be informed about weather updates, directives, and guidance coming from the local authorities para po maging secured and safe po tayo and to have an adaptive and resilient pa rin po tayo pagdating sa mga disasters. Okay, maraming salamat, Sir Alvin. Maraming salamat din po. Opo, mga kaibigan, Mr. Alvin Aison po ng OCD Region 2. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga naging panauhin ngayong hapon ng Martes. Hindi man po natin sila nakasama live dito sa studio, still naging productive and very worth it ang ating naging talakayan ngayong hapon. Once again, maraming salamat sa ating Chief Meteorologist of DOST Pag-asa at Tiague-based, Mr. Ramil Tupil, the Division Manager of Nia Maris Dam and Reservoir Division, Engineer Carlo Ablan, at Information Officer 2 ng OCD Region 2, Mr. Alvin Aison. At ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng sumama at sumabay sa ating kwentuhan ngayong hapon. Tayo po ay maging alerto, maging kalmado at maging responsable sa kahit na anong panahon at pagkakataon. Don't forget to like and follow our Facebook page, Isabela PIO, to keep you updated and connected sa lahat ng mahalagang impormasyon at kaganapan sa lalawigan ng Isabela. Sa ngalan po ng ating mahal na Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D, at syempre ng buong pamahalaang panlalawigan ng Isabela at ang aking partner, of course, ang resident broadcaster Exiel Kilang, get well soon partner. Ito ang inyong official kakwentuhan tuwing hapon, Faye Andres. Manatiling connect sa pag-unlad, manatiling connect sa bayan at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect Ka Dito. Isabela